Nasa halos 7,000 miyembro ng Socorro Cult na pinamumunuan noon ni Senyor Aguila nakatanggap po ng tulong mula daw sa DSWD. Kaugnay niyan, may kabuuan pang pag-uulat si Bombo JC Galvez. Natulungan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang halos 7,000 miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ng Sitio Kapihan sa Surigao del Norte na pinamumunuan noon ni Senyor Aguila. Itong sinabi ni Senadora Amy Marcos sa plenary deliberations ng panukalang pondo ng DSWD para sa susunod na taon. Sa plenaryo, natanong ni Senadora Risa Hontiveros ang hakbang na nagawa ng DSWD para sa reintegration ng mga residente sa sitio sa mas malaking komunidad. Ayon kay Senadora Amy Marcos, budget sponsor ng DSWD, pinaghati-hating nila ang pondo ng ahensya para sa mga SBSI members. Natulungan ang halos 7,000 na kliyente ng DSWD sa Socorro with fund utilization of upwards of 25 million. Ito ay pinaghati-hati sa cash for work na binigyan naman sila ng livelihood assistance. Ikalawa, ang DSWD ay nangonsulta pa at kinuha isang forensic psychologist, Dr. Nori Balderrama, ang kaisa-isa na forensic psychologist sa ating bansa para kausapin at tulungan sila, at may AX din sila at nagtrabaho rin sila nagsimula rin sila magtrabaho sa ating mga LGUs para may long-term integration sa iba't ibang komunidad. Natanong din ni Hontiveros kung mayroon ng system in place para i-monitor ang kapakanan ng mga miyembro ng SBSI matapos na nakatakdang relokasyon at reintegration ng mga naninirahan sa Sitio Kapihan. Ito'y matapos na opisyal na kanselahin ng Department of Environment and Natural Resources ang Protected Area Community-Based Resource Management Agreement Permit ng SBSI. Samantala, sinabi ni Marcos na ang DSWD sa tulong ni Balderrama ay tututok sa pagbibigay ng psychosocial interventions. Huli, ano po yung mga sistema in place para i-monitor yung welfare ng SBSI members pagkatapos nitong relocation at reintegration? Good sponsor. Yes, kahit walang naka-earmark at sakop ito ng 34 billion ng AIX, yung psychosocial interventions talagang pinaplano na at pinoprograma ni Dr. Balderrama para magkaroon ng forma at magkaroon ng sistema, kasi hindi naman minsan lamang mangyayari ito at aminin natin na baka may matuklasan pang ibang mga biktimang katulad nila. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!